Ako po si retired police senior police officer for Arturo Las Cañas ng Philippine National Police Davao City Police Office. Isa ako sa mga original members ng Davao Death Squad ni dating mayor at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libo-libong tao sa Davao City and their areas from 1988 hanggang sa umalis ako sa grupo noong December 26. Sa kinataunan ay mga kalabang personal, karibal sa negosyo o kritiko sa politika. Kagaya ng broadcaster na si Jun Pala, ang pinapapatay sa amin ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na tinatawag din namin na Superman. Madalas sinuutos sa amin ito directly ni Mayor Duterte. Sunny Benaventura, ang head ng operasyon ng Davao Death Squad, ni Bongo, naalala ni Rodrigo Duterte o ni Bato de la Rosa nung siya ay chief of police ng Davao City. Kami po ang mga berdugo ng Davao City at ang mastermind namin ay walang iba kundi si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ang lahat ng mga specific cases na pinatay namin naalala ko lang, ay inilahad ko sa aking testimonya sa International Criminal Court o ICC. Gaya ng huli kong testimonya sa Senado noong 2017, ako po ay humihingi ng tawad sa mga pamilya ng aming mga biktima at sa taong bayan. Pinagdarasal ko rin po sa ating Panginoon ang aking kapatawaran. Maraming salamat po at handa na po ako sa inyong mga katanungan. Po from Philippine Daily Inquirer. Hi sir, I just wanted to ask po if may idea po kayo, kahit estimate po, ilan po naging EJK killings under VP Sara Duterte's leadership as Davao City Mayor? Para lang po malaman natin yung scale ng killings during her time po. Na-mention niyo po, sir. Hindi ko po isa-isa ito mabilang, pero under my own estimation, yung mga na-abduct ng Heinous Crime Investigation Section Double Death Squad at yung ibang mga death squad ng mga station during the time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplantukhang. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambaloslo Sara? No. Kaya ito, challenge ko sa kanya. Tumayo ka, magharap tayo, kung saan mo gusto magdebate tayo online or what. Patutunayan ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama ng mga gangster at mga mafia kayo. Now let's have again Miss Salima Refran. Ma'am, pasok po ma'am. Hi sir, ako ulit. Sir, yun nga po, sumalang na kayo dun sa ICC pre-trial. Meron po ba kayong naibigay na mga documentary evidence? Kumbaga, bukod po dun sa salita ninyo, meron ba kayong naipakitang ebidensya na susuporta doon? Meron akong binigay doon na maliban doon sa 186 na computer print affidavit ko, meron din akong handwritten testimony na nakalagay ito po sa isang malaking notebook. In fact, nilagyan ko ng title ng notebook na yun na From Darkness to Light. In fact, tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Heinous Crime Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Isubmit ko po ito, mga documentary evidence, at nagsubmit din ako ng rehistro
ng sasakyan na binigay sa akin ni Mayor Duterte na ito ay pagmamayari ng isang very trusted na tao ni Aldong Paruhino na number 1 robbers of the Philippines at si Alvin Flores. Binigay ko ang mga rehistro na ito, ginamit namin ito sa Uplan, Tukhang. Nasa akin po ang posisyon ko sa sasakyan ito, Estrada pickup. Yes, sir. Nagbabalik po ulit si Mr. Jairo Boliedo. Sir, you're acknowledged. Sir, nabanggit nyo na rin po yung mga implicated na mga big persons dito. Nabanggit nyo na sila affidavit nyo. Nabanggit nyo rin po si Vice President Sara Duterte. Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung extent ng involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aid po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug war, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin na mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So, matagal namin ito po ginagawa nung start ng Double Death Squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan ko na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan na wala na po tayong privacy. Kung ano ang target ni Mayor Duterte ng kanyang mga alipores na ipapatay, patay po kayo kung manatili kayong magpaloko sa mga halimaw na ito ng Davao City. Ito po ang katotohanan at dapat nila akong harapin at sagutin. Yan po ang totoo. May karagdagang katanungan po ata si Ms. Salima Refran. You're acknowledged, ma'am. Hi sir, pasensya na makulit kami. Sir, yun nga po, ano po yung naging reaksyon ng mga taga-ICC nung inilahad nyo po ang lahat ng ito? Satisfied naman po ba sila dun sa mga binigay ninyong mga dokumento at testimonya? Tapos may follow-up Yes. pa po ako pagkatapos po nito. Okay. Satisfied po sila, si Alistair, si Attorney Robin ng Office of the Prosecutor, pati yung lawyer na nag-represent kay Mayor Duterte na appointed counsel ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. Kasi hindi po magiging valid yun o legal ang pre-trial investigation na ginawa na sa akin kung hindi siya represented ng kanyang counsel. Kaya nag-appoint ang Office of the Prosecutor ng lawyer, di ko lang kilala kung sino, pero alam ko na satisfied sila. Wala siyang question sa akin at saka pinapirma ko sa lahat ng mga sinabmit ko na mga handwritten, affidavit, registration at sa mga facts na sinabi ko na naka-audio at naka-video na part ito as exhibit. Hindi pa nila sinabi na part ito as evidence. Saka na daw ito ma-declare as evidence ng pre-trial chamber kung may nahuli na sa kanila at maharap na sila ng trial. So kampante po ako dito na meron tayong maganda ang pre-trial na ginawa po sa akin last year.
Thank you po. Nagbabalik po ata si Mr. Jairo. Sir, opo, pasensya na po, ang dami po naming tanong. Sige po. Susulitin po namin ang pagkakataon po na makausap kayo, syempre po. Sir, tanong lang din po namin, clarify ko lang din, sir, clarification lang po from my other question earlier. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongbong influence sa Davao, and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words po, ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin Yes. po for ano? Yes, in fact, yung si E.D. de Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya tumitira.